Ang pelikula ay umiikot sa isang lalaking nagngangalang Jinwoo na nahihirapan mula sa isang pambihirang kondisyon. Sa kanyang ika-18 na kaarawan, una niyang nalaman ang tungkol sa kanyang kalagayan na siyang dahilan ng kanyang paggising na may kakaibang mukha at katawan tuwing umaga. Nagulat siya at naguguluhan sa kanyang kalagayan noong una kaya't sinabi niya ito sa kanyang ina na si Moonsuk. Nahihirapan itong intindihin siya pero kalaunan ay tinanggap din siya nito. Nagsabi din si Jinwoo sa kanyang best friend na si Sangbek na tinanggap din siya. Sa suporta ni Moonsuk at Sangbek, sinimulan ni Jinwoo na yakapin ang kanyang kalagayan at natutong mamuhay sa kanyang kakaibang sitwasyon. Tuwing umaga ay nagigising si Jinwoo sa ibang katawan na may iba't ibang edad, kasarian at nasyonalidad. May mga araw na siya ay isang lalaki, isang babae, matanda, bata o kahit isang dayuhan. Dahil sa kanyang kalagayan ay nakakapagsalita siya ng ibang lengguwahe, depende sa kung sino siya paggising niya sa araw na iyon. Bagamat palagi siyang bago sa labas, siya pa rin ang parehong tao sa loob. Nakasanayan na niyang makakita ng iba't ibang mukha sa salamin tuwing umaga. Kinukuhanan ni Jinwoo ang kanyang sarili tuwing umaga sa kanyang computer para magtago ng record. Araw-araw ay isang hamon para sa kanya dahil kailangan niyang masanay sa kanyang sarili sa mga pagbabago ng pagiging ibang tao. Dapat niyang isaayos ang kanyang katawan, paningin, boses at iba pa. Mayroon siyang koleksyon ng lahat ng uri ng damit at sapatos na aangkop sa anumang uri ng katawan. Mayroon din siyang lahat ng uri ng mga gamit sa banyo para sa lalaki at babae. Siya ay nagmamay-ari ng isang Forruptor, isang kagamitan upang suriin ang kanyang paningin araw-araw at isang aparato sa pagsukat ng paa upang sukatin ang kanyang mga paa na tumutulong sa kanya na piliin ang tamang sapatos. Sina Jinwoo at Sangbek ay may kumpanya ng mga kasangkapan na tinatawag na ALX. Ito ay gumagawa ng mga natatanging mataas na kalidad na kasangkapan para sa bawat individual na kliyente. Ang ating bida ay nagtatrabaho bilang isang furniture designer habang si Sangbek ang humahawak sa pagsasaayos at pagbebenta. Ito ay nagpapahintulot kay Jinwoo na magtrabaho sa kanyang sariling tahanan upang maiwasan ng iba na malaman ang tungkol sa kanya. Isang araw ay nakilala ni Jinwoo ang isang magandang babae na nagngangalang Hanju na nagtatrabaho sa isang tindahan ng muebles. Nahulog siya sa kagandahan, pag-iisip at mabait na ugali nito. Nagsisimula siyang bumisita sa tindahan araw-araw upang makita siya, at lingid sa kaalaman ng babae ay kinakausap niya ito sa iba't ibang katauhan sa bawat pagkakataon. Ngunit sa kabila ng pagbabago ng kanyang hitsura, pare-pareho pa rin ang pagtrato niya kay Hanju. Naghintay si Woojin hanggang sa magising siya bilang isang gwapong lalaki upang sa wakas ay maimbitahan na niya si Jisoo sa isang date. Dinala niya siya sa pabrika ng ALX sa una nilang date dahil nagpahayag ito ng matinding paghanga sa mga produkto ng ALX sa maraming pagtatagpo nila ni Jinwoo. Kumain sila ng sushi at masaya silang magkasama, pagkatapos ay inimbitahan niya muli ito sa isang date kinabukasan. Gusto niyang makipagtagpo sa kanya na pareho pa rin ang mukha kaya hindi siya natulog magdamag para hindi magising na ibang tao kinabukasan. Ito ay nagpatuloy ng ilang araw kaya si Jinwoo ay wala ng tulog sa bawat pagdaan ng araw. Ang dalawa ay nagsimulang mahulog sa isa't isa at halos hindi na mapaghiwalay. Gayunpaman, isang araw ay nakatulog si Woojin sa isang tren at nagising bilang ibang tao. Sa takot na matakot ang babae ay kinansela niya ang kanilang date at nagpa siya na hindi na sila muling magkikita. Gayunpaman, pinagbigyan niya ang kanyang mga paghihimok at patuloy na nagpapadala ng mensahe sa kanya. Pinadalhan niya si Jisoo ng ipinasadya na kasangkapan na idinisenyo sa paraan na gusto niya, at ang kasangkapan na ito ay tinulungan si Hanju na mapabilib ang kanyang boss. Nag-apply din si Jinwoo bilang isang babaeng part-timer sa lugar ng trabaho ni Hanju para lang mapalapit siya sa kanya. Kinaibigan niya ito at hiniling na makasama siya sa isang hapunan pagkatapos ng trabaho. Dinala niya siya sa pabrika ng ALX na nagtatangka na umamin sa kanya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at kondisyon. Ipinakita niya sa kanya ang mga video na ni-record niya sa kanyang laptop kung saan binanggit din niya ang tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga pag-uusap na ginawa nila sa hapunan, ang mga tungkol sa kasangkapan, gitara at musika. Gayunpaman, nahihirapan si Hanju na paniwalaan ito at sa tingin niya ay isang nakakasakit na kalokohan ang ginagawa niya sa kanya. Sinabi niya kay Woojin na huwag nang makipag-ugnayan sa kanya saka lumabas ng bodega. Napaiyak si Woojin at nalunod sa kawalan ng pag-asa. Si Hanju sa lalong madaling panahon ay nagsimulang mag-isip kung paano kung nagsasabi ito sa kanya ng totoo. Ang mesa na iniregalo niya sa kanya ay nagpapaalala sa kanya sa araw-araw.
Isang araw ay nagpasya siyang makipagkita kay Woojin at pinuntahan siya sa bahay niya. Binuksan ni Jinwoo ang pinto bilang isang babae at kumain ang dalawa. Ipinaliwanag ni Woojin ang kanyang kalagayan at nagpasya si Hanju na matulog kasama siya upang malaman ang katotohanan at makita kung gigising siya bilang ibang tao. Bago matulog, sinabi sa kanya ni Woojin ang higit pa tungkol sa kanyang kalagayan at kung paano niya ito kinakaya. Inihayag niya na siya ay 29 na taon gulang at natanggap na niya ang kanyang kalagayan, ngunit mula nang makilala siya ay lalo siyang nahirapan na mamuhay sa kondisyon na ito, pinilit niyang lumayo ngunit hindi niya mapigilan. Nagising si Hanjo kinabukasan upang makita ang parehong babae na natutulog. Hinayaan niya si Jinwoo na matulog at sinuri ang kanyang mga damit, sapatos at video sa kanyang laptop. Nang nagising si Jinwoo ay isa na siyang lalaki, at sa wakas ay naniwala na si Hanju sa kanyang sinasabi at nagsimulang tanggapin kung sino siya. Nag-uumpisa na naman silang magkita araw-araw at tuwang-tuwa si Woojin na makita ang babaeng gusto niya ng higit sa isang linggo. Pumupunta sila sa iba't ibang lugar at pinag-uusapan ang mga kalokohan na bagay. Nasasanay na siya na si Woojin ay nagpapalit ng itsura araw-araw bilang isang medyo matanda na lalaki at sa ibang araw bilang isang bata. Samantala, pakiramdam ni Jinwoo ay ligtas siya sa tabi niya at matagal na siyang hindi nakakaramdam ng kalungkutan. Upang mahanap ang isa't isa sa karamihan, hinahawakan ni Woojin ang kamay ni Hanju bilang palatandaan na siya iyon. Sa paggugol ni Jinwoo sa halos lahat ng oras na kasama si Hanju, nagsimula siyang magpabaya sa trabaho. Si Sangbek ay nagsimulang magreklamo sa kanya tungkol sa pagkawala niya ng pansin sa kanyang mga disenyo, ngunit tiniyak sa kanya ni Jinwoo na itutuon niya muli ang kanyang enerhiya sa trabaho. Habang nahihirapan si Jinwoo sa trabaho, nagbigay sa kanya si Hanju ng bagong ideya. Pinayuhan niya siya na magsimula ng pangalawang linya ng ALX na may mga pamantayan na laki sa katamtamang presyo. Magbibigay daan ito sa maraming tao upang mabuksan ang mundo ng ALX at makapagbukas ng mga bagong pinto para sa kumpanya. Gustong-gusto ni Woojin ang ideya na ikinagulat ni Sangbek dahil palagi niyang inaayawan ang anumang mga bagong ideya na sinasabi niya. Isang araw ay nagkaroon ng pagtitipon ng furniture studio ni Hanju at nakatanggap si Jinwoo ng imbitasyon. Ang boss ni Hanju ay nasasabik na makilala ang may-ari ng ALX na kasintahan niya. Interesado rin siyang makilala ito dahil ang bawat isa ay naglalarawan ng magkakaibang tao kapag pinag-uusapan ang kasintahan ni Hanju. Sa kasamaang palad sa araw ng party ay nagising si Jinwoo bilang isang matandang babae, kaya bumalik siya sa pagtulog at buti na lang ay nagising siya bilang isang disenteng lalaki. Sa wakas ay dumating si Jinwoo sa party at hinawakan ang kamay ni Hanju upang ipaalam sa kanya na siya ito. Sa wakas ay pinaalis ni Hanju ang kanyang mga kasamahan sa trabaho tungkol sa pagnanais na makilala ang kanyang kasintahan at ang dalawa ay nagkaroon ng magandang alaala sa party. Kinabukasan, dinala ni Jinwoo si Hanju sa tindahan ng kanyang ina na si Moonsuk upang magkakilala silang dalawa. Masaya si Moonsuk na sa wakas ay nakahanap na ang kanyang anak ng taong makakasama niya habang buhay. Ibinigay niya sa kanila ang kanyang pinakamahusay na mga kahilingan at umaasa na hindi sila magkakasakitan. Hindi palaging maganda ang pagsasama ng dalawa dahil isang beses ay nagalit si Hanju kay Woojin nang siya ay magulat dahil bigla niyang hinawakan ang kamay niya sa maraming tao na may bago at hindi kilalang mukha. Nang makitang masama ang loob ni Hisu ay humingi siya ng tawad at nangakong hindi na mauulit. Nang makita ni Sangbek ang dalawa na mahal ang isa't isa, tinanong ni Sangbek ang kanyang kaibigan kung bakit hindi pa siya nagpo-propose ng kasal kay Hanju. Iniisip na din ito ni Woojin, ngunit maraming dahilan ang pumapasok sa kanyang isipan. Sa panghihikayat ni Sangbek, nagpasya siyang mag-propose sa babae. Nagsumikap siya ng husto upang magdisenyo ng singsing para sa kanya. Samantala, ang mga tao ay nagsimulang magchismis tungkol kay Hanju pagkatapos nila siyang makita na kasama ang iba't ibang lalaki araw-araw. Nagsimula itong magdulot ng pinsala sa kanyang kalusugan at lalo siyang nagiging makakalimutin. Nagsimula din siyang uminom ng mga gamot upang makayanan ng kanyang stress, pagkabalisa at hindi pagkakatulog. Sa gitna ng lahat ng ito, binanggit ni Jinwoo ang paksa ng kasal kay Hanju at gaya ng inaasahan ay hindi siya masyadong interesado sa kasal sa ngayon. Sinabi niya sa kanya na maraming bagay ang dapat isaalang-alang bago magpakasal. Sinabi niya din na sa tuwing tumitingin si Woojin sa salamin tuwing umaga ay kailangan niya ng oras para tanggapin ang sarili, suriin ang kanyang paningin, at sukatin ang kanyang mga paa. Kaya ganoon din siya, kailangan din niya ng panahon para pag-isipan na pakasalan ng lahat ng iba't ibang tao.
Hindi rin niya maisip kung paano niya siya ipapakilala sa kanyang mga magulang. Ang tugon ni Hanjo ay talagang ikinilungkot ni Jinwoo, dahil ang akala niya ay nasa iisang pahina sila ngunit tila dalawang magkaibang libro ang kanilang binabasa. Ang pag-uusap nila ay nagpalala sa kalagayan ni Hanjo kaya't umiinom siya ng mataas na dosage ng kanyang mga gamot, dahilan para siya ay magkasakit at isugod sa ospital. Nalaman ni Woojin na umiinom siya ng pills para sa kanyang stress at kawalan ng tulog. Nakahanap din siya ng audio message ng psychiatrist ni Hanjo na nagpapayo sa kanya na huwag munang makipagkita kay Jinwoo para sa kanyang mental health. Si Jinwoo ay nabigla sa lahat ng mga pahayag na ito. Iniisip niya kung kasalanan ba ni Hiso dahil hindi nagsabi sa kanya o kung masyado siyang naging bulag para hindi mapansin na si Hanjo ay tahimik na nagdurusa. Sa huli ay napagpasyahan niya na siya ang nabulag ng pantasya. Hindi makahanap ng paraan si Jinwoo para maresolba ito kaya pinuntahan niya ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Moonsok na inaasahan niya na mangyayari ito balang araw at sinabi niya sa kanya na magiging maayos si Hanjo hanggat hindi sila magkasamang dalawa. Dahil naguguluhan, tinanong siya ni Jinwoo kung ano ang sinasabi niya kaya isiniwalat niya na minana niya ang kondisyong ito sa kanyang ama. Mahal na mahal ni Moonsok ang ama ni Jinwoo noong una. Ngunit nagsimula siyang pag-usapan ng mga tao at inakusahan nila siya na walang delikadesa. Sinubukan niyang hindi pansinin ito, ngunit isang araw ay nawala ang ama ni Jinwoo. Nag-iwan siya ng liham, humihingi ng tawad sa kanya dahil ginawa niyang impyerno ang kanyang buhay. Napaiyak si Jinwoo sa pahayag na ito at nagsimulang mag-isip kung kailangan rin ba niyang iwan si Hanjo para sa kanyang ikabubuti. Matapos makalabas ni Hanjo sa ospital, nakipagkita sa kanya si Jinwoo sa huling pagkakataon at nakipaghiwalay sa huli. Sinabi niya sa kanya na ito ang tama at hiniling sa kanya na tumigil sa pag-inom ng mga gamot na iyon saka naglakad palayo. Ang paghihiwalay ay ikinawasak ni Hanjo, iniisip si Jinwoo araw-araw. Lumipas ang 10 buwan, nakakatulog na si Hanjo ng walang pills pero miss na miss niya pa rin si Jinwoo. Isang araw, ipinakita ng boss ni Hanjo ang mga disenyo ng kasangkapan mula sa isang website ng Czech at hiniling sa kanya na hanapin ang mga detalye ng designer. Napansin ni Hanjo ang estilo ng trademark ni Jinwoo sa mga disenyong iyon at pinaghihinalaan niya na siya ang taga-disenyo. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Sangbek sa kanyang opisina gayunpaman, malamig siyang pinakitunguhan ni Sangbek at tumanggi na makipag-usap tungkol kay Jinwoo at sa mga disenyo. Bago umalis ay napansin ni Hanjo ang isang box sa opisina ni Sangbek na ipinadala mula sa Czech Republic na lalong nagpapatunay sa kanyang hinala na si Jinwoo ay nasa Czech Republic. Dahil napagtanto na ang pagiging malayo kay Jinwoo ay mas masakit kumpara sa chismis ng mga tao, lumipad si Hanjo patungong Czech Republic. Isang hindi kilalang Koreanong lalaki ang nagbukas ng pinto sa address na nasa website. Itinanggi niyang may kilala siyang Kim Jinwoo ngunit hiniling ni Hanjo na makita ang mga koleksyon ng kasangkapan ng lalaki para sa kanyang tindahan. Sa loob, napansin niya ang mga sapatos na may iba't ibang laki at kasarian na nagpapatunay na ang lalaki ay si Jinwoo. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanya at sinabi sa kanya na gusto niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama siya. Umamin si Jinwoo at sinabi sa kanya na ayaw na niya siyang magkasakit ulit. Sinabi naman sa kanya ni Hanjo na alam niya na ang makasama siya ay magiging mahirap ngunit ang wala siya sa kanyang tabi ay mas higit na mas mahirap, dahilan para mapaiyak ang dalawa. Pagkatapos ng matinding yakap at pagkakaintindihan, lumabas sila para mamasyal sa magandang kabisera ng Czech Republic. Sinabi sa kanya ni Hanjo na wala siyang pakialam kung magbabago siya araw-araw dahil mahal niya ang Kim Jinwoo na nasa loob niya. Nagtapos ang pelikula nang ilabas ni Jinwoo ang singsing na ginawa niya kanina sa gitna ng pelikula at sa wakas ay inilagay ito sa daliri ng kanyang pinakamamahal. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!